Sa puso ng Pampanga matatagpuan ang isang bayan na pinamumunuan ng malasakit at makabagong pananaw. Sa ilalim ng liderato ni Honorable Anthony Joseph S. Torres, ang Guagua ay patuloy na umuunlad habang inuuna ang kapakanan ng bawat mamamayan. Ang presentasyong ito ay patunay ng kanyang dedikasyon sa social welfare and development, isang pamumunong hindi lamang nangangarap kundi kumikilos at nagtatagumpay. Si Mayor Tonton Torres ang isa sa mga pinakabatang alkalde ng bayan. Sa edad na 44, sinimulan niyang pamunuan ang Guagua. Tangan ang isang makabagong pananaw sa pamumuno. Bago naging alkalde, nagsilbi siya bilang kagawad ng barangay, konsehal ng bayan at board member ng Pampanga. Aktibo rin siyang miyembro ng mga organisasyong Rotary Club at Boy Scouts of the Philippines. Sa pamumuno ni Mayor Ton, ang budget ng bayan ay malinaw na inihahanay para sa kapakanan ng tao. Sa bawat taon, pataas ng pataas ang inilalaang pondo sa social welfare and development para sa mga proyektong may kinalaman sa gawaing panlipunan. Sa taong 2025, umakyat sa higit 75% ang utilization ng inilaang pondo. Suportado ng Sangguniang Bayan ng Guagua ang mga adhikain ni Mayor Ton sa pamamagitan ng mga resolusyon at ordinansang naipasa. Sa paniniwalang mas lumalakas ang serbisyo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, pinagtibay ng lokal na pamahalaan ang ugnayan sa mga universidad, ospital, NGOs at iba't ibang civic organizations. Ang mga partnership na ito ay nagpalawak ng saklaw at kalidad ng serbisyong panlipunan. Isang malaking hamon na makabangon mula sa COVID-19 ang pag-upo ni Mayor Tonton Torres noong 2022. Isinilang ang programang Kids Quarantine na naglalayong maipagpatuloy ng mga daycare children sa Guagua ang kanilang pag-aaral sa kabila ng mga lockdown. Okay kids, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Kumusta mga bata? Naalala niyo ba yung pinag-aralan natin kahapon? Umani ito ng pagkilala at nominasyon mula sa US-based Bloomberg Search for Good Practices at Regional Subcommittee for the Welfare of Children, Central Luzon. Hanggang sa kasulukuyan, ipinagpapatuloy ang ganitong alternative mode of learning tuwing may sakuna sa Guagua. Sa programang Ligtas Bulilit, nasukat ang kahandaan hindi lamang ng mga bata kundi ang kanilang mga magulang at assigned daycare workers. Tinuruan ng mga bata kung paano makalabas mula sa mga nasusunog na gusaling o sa mga lugar na apektado ng lindol. Sa Infant Toddlers Early Development Program naman, pinalakas ang kakayahan ng mga magulang na mapunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak bilang mga unang guro sa kanilang buhay. Sa kabila ng maliit na espasyo sa plaza ng Guagua, isa sa mga naging prioridad ang pagtatayo ng isang children's park. Thank you, Mayor Tonton. Pagdating sa sektor ng kabataan, sinimulan ang Annual Youth Congress na naglalayong palawakin ang kanilang pananaw sa labas ng mundo ng pagbibisyo at iba pang bagay na hindi makatutulong sa kanilang paglaki. Muli nating pinaunawa na natural sa kabataan ang katapatan sa pamamagitan ng pagpondo sa mga honesty stores. At para sa patuloy na pagsuporta sa kaisipan ng kabataan, binuksan ang TAID, isang salitang Kapampangan na nangangahulugang pagkapit. Ito rin ang acronym ng programang Teleassistance for Individuals in Distress, isang hotline kung saan maaaring tumawag ang mga taga-Guagua na nangangailangan ng kausap. 40 volunteer guidance designates ang sumama sa misyong mabawasan ang kaso ng suicide sa bayan. Sa sektor ng kababaihan, kinilala ang mga nagbigay ng inspirasyon sa iba pang kababaihan na muling mangarap, magsimula sa buhay at maging matagumpay sa kanilang larangan.
Para sa mga haligi ng tahanan, binuhay ang ERPAT upang magkaroon ng support system ang mga tatay sa Guagua. Sa diwa ng pagtutulungan, pinangungunahan nila ang pagdiriwang ng Family Week celebration tuwing Setyembre. Hindi rin pinababayaan ang kapakanan ng mga nakatatanda sa Guagua sa pamamagitan ng mga guarantee letters na ibibigay ang kanilang mga gamot ng libre bilang assistance for individuals in crisis situation. Higit 400 senior citizens din ang nakatatanggap ng monthly pension mula sa pamahalaang lokal. Pagdating naman ng 95 years old, nagbibigay ang munisipyo ng cash incentives bilang pasasalamat sa pagbibigay nila ng inspirasyong mabuhay ng mahaba at makabuluhan. Sa sektor ng mga may kapansanan at kakaibang talento, 124 PWDs ang natutulungan sa pamamagitan ng local pension program. Tumatanggap din ng financial assistance ang mga batang may special needs para ipambili ng kanilang mga kakailanganin sa paaralan. Ang mga taong nag-aalaga sa kanila ay sumasailalim sa mga seminar at training para masigurong mapangangalagaan sila. Sa Guagua, nakatatanggap ng 1,000 pisong cash assistance ang mga pinaka-nangangailangang solo parents, habang ang mga pamilyang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ng pamahalaan may tig 1,200 pesos kada buwan. Hindi lang sa pagbibigay ayuda natatapos ang tulong ng pamahalaang lokal. Inorganisa rin ang mga asawa ng mga overseas Filipino workers at mga Muslim women ng Guagua upang makapagtaguyod sila ng support system mula sa isa't isa. Malaki ang pasasalamat namin kasi mas nararamdaman namin na kasama na kami sa lahat ng proyekto ng bayan ng Guagua. Sa pangangalaga ng Social Welfare and Development personnel, 6 na rehistradong manggagawang panlipunan na mula sa munisipyo ng Guagua ang nakatatanggap ng hazard pay, habang ang iba ay isasama na sa 2027 budget call. Ang karapatang ito ay nakapaloob sa Magna Carta for Social Workers. Hindi niya po kami pinababayaan. Mayroon po siyang mga concrete steps and programs para po sa aming kapakanan and aming pong professional growth. Sa ngayon, binubuo ang tanggapan ng 66 na empleyado, dahilan upang umarangkada ang mga serbisyo at makatanggap ng iba't ibang pagkilala. Guagua, Pampanga, led by Mayor Anthony Joseph S. Torres. Tulong-tulong tayo. Suportado rin ng munisipyo ng Guagua ang mga adhikain ng Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines sa pamamagitan ng buong puwersang pagsama ng Sangguniang Bayan, ang mga empleyado ng MSWDO at ang punong bayan sa mga pagtitipon ng organisasyon. Ang lahat ng ito ay bunga ng isang pamumunog may malinaw na bisyon at pusong naglilingkod. Sa ilalim ni Honorable Anthony Joseph S. Torres, ang Guagua ay naging huwaran ng makatao at makabagong pamamahala. Lahat ng pagbabagong ito ay naging posible dahil tulong-tulong tayo. Tulong tayo. Kaya natin. Ang sa pagsunod